Isa sa mahalagang dapat usapin ay ang tungkol sa mga paniniwala sa Eukaristiyang sakramento bilang katawan at dugo ni Kristo. Ano ba ang paniniwala ng mga iba't ibang sanga ng Kristyanismo dito? May tatlong kategorya. Ang unang kategorya ay ang paningin sa komunyon bilang isang seremonyal o memorial lamang. At ang tinapay, na minsan crackers ang gamit, at bino, na minsan grape juice ang gamit, ay walang pagbabago kundi nagsisilbing simbolo o representasyon lamang kay Kristo. Ang ilang sakop nito ay ang United Church of Christ or UCCP sa Pilipinas, Jehovah's Witness, Baptists, Mormons, at Evangelicals. Ang ikalawang kategorya ay ang paniniwala na ang presensya ni Kristo sa Eukaristya ay espiritual o kabahagi lamang. Ito ang paniniwala ng mga Anglicans, Reformed or Calvinists, Lutherans, at Evangelical Anglicans. Ito ay mga ilang halimbawa na may ganitong paniniwala. At ang ikatatlo ay ang paniniwalang buo, na ang inikonsagra na tinapay at bino ay naging katawan at dugo ni Kristo. Ang terminolohiyang ginamit sa Ingles ukoy dito sa laman at dugo ni Kristo ay in the specie of bread and wine. Ang Katoliko at Orthodox ay nagkakaugnay sa paniniwalang ito. At dito, tuluyan na nating bigyan ng karagdagang linaw tungkol sa gawaing adorasyon na siyang paksa ng ating presentasyon kaugnay sa Adorasyon Nocturna Filipina. Ano lang ba dito ang mayroong Eukaristikong adorasyon labas ng misa? Sagot: ang Katoliko. At sa malimit na okasyon, ang Ignacio Lutherans, isang sektor sa loob ng Lutheran Church. At Anglo-Catholics, isang sektor naman sa loob ng Anglicans. Ito lamang ang mayroong Eukaristikong adorasyon labas ng misa. At pareho naman silang gumagamit ng monstrance sa paglalantad sa konsegradong hostyas. Ang sa Orthodox naman, kahit buo ang paniniwala nila tungkol sa Eukaristya bilang katawan at dugo ni Kristo, hindi nila gawain ang adorasyon ng Eukaristyas labas ng misa dahil tinatanggap na nilang sapat ang liturhiyang pagsasamba na gamit nila sa misa. Kaya masasabi natin na wala nang mas malalimang pamimigay ng Eukaristikong adorasyon kesa sa Santos Katolikong Simbahan. At ito ang sentrong gawain ng Adorasyon Nocturna Filipina. Saan ba nanggaling ang paniniwala ng Katoliko na ang Eukaristya ay katawan at dugo na ni Kristo kahit ito ay kahawig tinapay at bino? Saan sa Skriptura nating makuha ito? Una, tungkol sa sinabi ni Kristo na katawan at dugo na niya ang tinapay at bino pagkatapos ng kanyang dasal. Makuha natin sa Marcos Kapitulo 14 versikulo 22 na nagsasabi, in the course of their meal, having taken and blessed the bread, he broke it and gave it to them. Then he said, take, this is my body. Taking the chalice, he said, this is my blood. Ngayon, paano ba natin masasabing pagkakahawig na tinapay at bino ay katawan at dugo ni Kristo pagkatapos ng inikonsegrar? Walang imposible sa Diyos. Nakalagay kay Mateo Kapitulo 11 versikulo 26 na. And Jesus said to them, with God, nothing is impossible. May halimbawa din tayo kay Kristo na nagpakita sa bagong pagmumukha. Sa Lucas Kapitulo 24 versikulo 13 hanggang 31. Two of them were going to Emmaus. Jesus himself came up and walked along with them, but they were kept from recognizing him. Sa mga ilang halimbawa ng Skriptura dito, makikita natin na ang Diyos ay maaaring magpakita sa anyong gusto niya. Kaya hindi rin makapagduda na mangyari na ang konsegradong tinapay at bino ay maging laman
at dugo ni Kristo kung yan man ang sadya ng Diyos. Sa pangkalahatang sektor ng Protestante, hindi malayo sa Katoliko ang gawaing komunyon nila. Gamit din nila ang pan at bino. Sa nagdaang salaysay, paiba-iba lang nga ang turi ng iba't ibang sekta ng Protestante sa Eukaristya. May naniniwala na ito ay parte lamang bilang katawan at dugo ni Kristo, habang may naniniwala na ito ay bilang simbolo o representasyon lamang. Mga nagkasing tulad sa mga aspeto ng Katoliko nito ay: una, nagagamit din nila ang mga salitang Eucharist, Holy Communion, Lord's Supper, sa pagtukoy nito. Ikalawa, paminsang paggamit ng hostyas sa komunyon maliban sa tinapay o crackers. Ikatatlo, mayroon ring pagdarasal sa paghahanda ng Eukaristya. In the night in which he was betrayed, our Lord Jesus took bread and gave thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take and eat. This is my body given for you. Do this for the remembrance of me." Ikaapat ay ang pagtuturi rin nila nito bilang isang sakramento. At ikalima, meron din silang mga espesyal na ministro na tumutulong sa pamimigay ng komunyon. Ang ilang hindi nagkasing tulad naman ay: una, ang pagsubo ng dalawang sangkap, pan at bino, sa kanilang komunyon. Ikalawa, ang gamit nila maliban sa hostyas para sa pan, ay ang crackers at pangkaraniwang tinapay. Sa bino naman, maaari nilang gamitin ang grape juice. Hindi ito kahit minsan ginagamit sa Katolikong simbahan. Ikatatlo, maliban sa Anglo-Catholics, ang komunyon ay hindi kailanganing or pangkaraniwang gawain sa lahat ng services nila, kundi sa pinili or espesyal na okasyon lamang. Ang mga naisalaysay dito ay itinuri bilang pangkalahatang deskripsyon sa napakaraming sekta ng Protestante. Bawat isa pa sa kanila ay may kani-kanilang kaibahan. Subalit hindi natin intensyon na suriin pa ito. Kaya, sa presentasyon na ito, ang sadya po natin ay ang pagpapakita ng isang pangkalahatang larawan na nagkukumpara sa praktis ng Katoliko at Protestante ukol sa komunyon.
Subalit isang bagay ang malinaw na wala sa mga Kristyanismong simbahan. Maliban lang sa Katoliko. At ito ay ang pangkat ng nagbibigay ng Eukaristikong adorasyon labas ng misa. Sa Pilipinas, ang kinikilala na may gawaing ito ng Vatican ay ang Adorasyon Nocturna Pilipina.